Magandang gabi. Taas singil sa overdue books. Kasado na. Kasabay ng muling pagtaas ng matrikula sa Universidad ng Santo Tomas ay siya ring pagtaas ng singil sa mga overdue books sa Miguel de Benavides Library. Ikinagulat ng mga estudyante at iba't ibang propesor ang bagong patakaran. Marami ang umalma samantalang may ilang ipinagkibit-balikat na lamang. Para sa akin, isa po siyang way na parang pahirap pa po sa mga estudyante. Masyadong malaki yung itinaas na presyo sapagkat tayong mga estudyante, marami tayong binabayaran ng mga pang-copy dun sa photocopy, yung mga binabayaran sa school. Siguro kung i-retain na lang nila kasi mas maganda, mas maayos naman yung nangyari nung nakaraan. Kaya sana i-retain na lang nila, huwag na sila magtaas. Sa kabuuan, tinatayang daan-daang libro ang dinihiram ng mga Tomasino bawat araw. Tulad ng ibang library sa bansa, ang UST Library ay nagtakda ng sarili nitong panuntunan at sistema sa pagpapahiram ng mga libro. Bawat libro ay may kaakibat na araw kung saan maaari itong ilabas, ngunit sa puntong lumagpas ito sa itinakdang petsa ng pagsasauli, ito ay papatawan ng kaukulang multa. Mula 5 pisong singil noong nakaraang taon, ito ay umakyat sa 10 piso ngayong taon. Maraming estudyante ang nagsabing mabigat sa bulsa ang bagong patakaran. Aming kinuha ang panig ng UST Library hinggil sa usaping ito, ngunit tumanggi ang Chief Librarian na magbigay ng pahayag sa kamera, kaya ito ay aming ni-record na lamang. Ito, hindi kami after sa pera. Ang namin doon, dahil ang library malaki ang budget. So, natutugon na naman ng library fees ng mga estudyante ang pangangailangan ng library, lahat. Ito lang ay para lang to discipline the students. This is still a trial period namin. We have just started on this. So titingnan namin kung may improvement. So kung wala naman, we will still look for other ways and means to prevent this rampant overdue habit of the students and even faculty members included. At ito po ang mga balita sa araw na ito. Ako po si Angelica Gorospe, nag-uulat para sa Pulsong Tomasino.